Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni Sas Rogando Sasot. Sabi niya, why do I think they hired Claire Castro? Pantapat nila kay Maharlika. Bardahan. Bardagulan. So it's been how many months? Mag 3 months na, no? Kailan ba siya na-hire? January lang? As Palace Press Officer. So, instead of unifying, instead of parang makakuha sana ng suporta ba ng taong bayan para sa administration, parang ibang nangyayari. Iba ang dating ni Attorney Claire Castro kung magsalita. Puros na lang Duterte, yung paninira sa Duterte, yun na yung naka-mindset sa kanya. Kaya marami ang nababasa kong post o mga vlogs na tinawag siya na attack dog ng Malacanang. So kung attack dog siya ng Malacanang, ang attack dog din sa kabila ay itong si Maharlika. So, anong masasabi nyo? Tapatan Claire Castro and Maharlika. Sino ang mas astig? Sino ang mas matalino? Sino ang nagsasalita ng katotohanan? Okay, so, tingnan natin na. People who reacted. Dami 34,000 people who reacted. 26,000 tumatawa. I don't know sinong tinatawanan. Maharlika o si Claire Castro. 8,300 like. Ganahan sila itong ideyang ito ni Sas. And then, yun lang. Comments. Kramer Gian. There are times when it feels like she's defending something that even she knows isn't quite right. It can be hard to watch, especially when we're all hoping for honesty and transparency. Still, I hope she grows into the role and chooses to stand for what is right. Sa ngayon, ang isang hirap na hirap si Yusek Claire Castro na ipagtanggol, ipaliwanag, ay si First Lady Liza Araneta Marcos. Sabi niya, nandito na daw, nakausap niya na, March 11 pa daw dumating. Anong pitsa na ngayon? March 25? Tama ba? Yeah, March 25 na. 2 weeks, it's been 2 weeks. Puros picture lang ang ipinapakita. Tapos yung issue na edited daw yung mga pictures na pinapalabas. Nako, ang sabi niya, patunayan ninyo. Patunayan nyo na edited. Bakit ang netizens pang magpatunay? Di ba, ang dapat na magpatunay sila, patunayan ni Yusek Claire Castro na nandito na ang unang ginang. In what way? Napakasimple. Live interview. So, medyo naawa na ako sa kalagayan ni Yusek Claire Castro. Noong una, binabatikos niya si BBM. Nung hindi pa siya Yusek, grabe, ang dami niyang vlogs na ang ganda naman ang kanyang mga punto noong una. Ngayon, bumaliktad. Yung dating nang babatikos, kung na ngayon, taga-depensa na. Delia Aninaw. Maharlika beats Claire Castro by 50 miles, even if she's not a lawyer. Maharlika sounds and speaks more like a lawyer than Claire Castro does. Comprehension-wise and intellectually speaking, Claire Castro looks like a grade 6. Section 12 graduate. Okay. Narinig ko minsan si Maharlika, sabi niya, ang pangarap daw niya noon, magiging abogado.
Kaya lang, dahil nga sa kahirapan sa buhay, hindi siya nakapag-tapos ng abogasya. Kaya lang, agree ako dito, kung magsalita si Marlica, there is logic. Ang ganda ng paliwanag. Kung professor o teacher pa si Marlica, madaling maintindihan ang paliwanag ni Marlica. Kaya ganahan ko kay Marlica. Dito si Claire Castro, wala. Salita lang kagad, hindi niya masyadong dinadigest yung question bago siya magsalita. Basta lang may mailabas sa bibig niya, i-deflect niya na yung issue, wala na, hanggang paiwas na lang. Malayong malayo siya. Example, si Attorney Vic Rodriguez noong election 2022. Maraming mga ibinabatong issue laban sa candidate BBM. Ang ganda pagsagot ni Attorney Vic na may respeto pa rin, kailang head-on, nasasagot niya, kailang ang ganda yung mga sagot niya. Mapapabilib ka talaga. Ako, hindi ko kilala personally si Attorney Vic. Kailang nung kampanyahan nung 2022, doon ako bumilib. Ibang tao ito. Dito naman kay Attorney Claire Castro, iba eh. Bardagulan, talagang anong tawag doon? Iba-ibang style niya eh. Bara-bara. Basta lang may maisagot. Example, yung kay Karen Davila. May tanong, mamaya, anong problema sa mga Duterte supporters sa bababa? Ay, binutata siya ni Karen. No. Sabi niya, it's not about DDS supporters. I am reading the manifestation of Solicitor General na ayaw niyang depensahan ang mga respondents. It's not about DDS supporter. Nako. Ayun, napahiya siya tuloy kay Karen Davila kasi magsalita siya. Ang galing niyang, in fairness sa kanya, magaling siyang dumipensa sa taga-Malacanang. Magaling kung sa magaling. Kailang it does not elicit respect. Lalong naiinis ang mga nakikinig. So, anong comment nyo? Agree ba kayo sa idea ni Sas na hinar ng palasyo si Malacanang, hinar ng palasyo si Claire Castro para itapat nila kay Marlica, bardahan o bardagulan, and sinong mananalo sa kanilang dalawa? Salamat sa inyong panonood mga kaibigan sa ating mga videos at nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig. Dahil ang sweldo natin, pantulong sa tribo, namimigay tayo ngayon ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga Talaandig. Sa bukid